Mapapahanep ka na lang talaga dito sa Korte Suprema, mga tol, sapagkat ewan ko kung talagang tumatiming lang din ito sa mga pagkakataon, pero alam naman natin kung ano po yung mangyayari at nangyari nga sa Committee on Justice diyan po sa House of Representatives. Kinakitaan po ng probable cause ang impeachment complaint number 3 at number 4 laban kay Vice President Sara Duterte sa botong 53 against no one. Unanimous. Talagang lahat po ng mga miyembro po ng committee na present kahapon ay sumang-ayon na meron pong probable cause para po ipagsakdal sa isang articles of impeachment ito pong si Sara Duterte. Pero hanep talaga itong Korte Suprema. Bakit? Anong nangyari kahapon? Nilabas din po nila yung desisyon para po sa isang petisyon na sinasabing utusan o kung ano yung ibig sabihin ng forthwith. No? Ito ang kakaiba mga tol. Ewan ko kung mag-a-agree kayo rito, paki-comment nyo po at i-dislike ninyo o kaya i-like ninyo, depende sa gusto ninyo. Kung kayo po ay nag-a-agree dito po sa naging resulta ng desisyon ng Korte Suprema kaugnay po ng salitang forthwith, hindi po ito immediately. Hindi po ura-urada. Ang sabi po ng Korte Suprema, kailangan daw merong reasonable time. Pabor na pabor yan para kay Sara Duterte. Bakit mga tol? Mamaya ko po sasabihin ha. Panoorin muna natin ang balita pa po kaugnay niyan. Ikinatuwa ng kampo ni Father Joel Sabanya, mga complainant sa third impeachment complaint ang unanimous decision ng Justice House Committee na nakitaan ng probable cause ang ikatlong impeachment complaint. Tayo ay masaya sapagkat una pa naman ay binigyan na natin ito ng bigat at naniniwala tayo na magtapat tayong ebidensya laban doon sa kongre natin sa pangalawang Pangulo. At ang Committee on Justice ay nagsalita na at unanimous na po ang Remo, ang saya-saya kahapon, ano? Unanimous. May probable cause. Pero paglabas ng desisyon ng Korte Suprema, ewan ko kung magiging masaya kayo. kanilang tugon. Umaasa naman si Father Sabanya na pagdating sa plenaryo ay magdedesisyon at boboto ang mga mambabatas nang naayon sa kanilang konsensya at sa mandato ng konstitusyon. Niwala tayo na sa kanila ipinagkatiwala ng taong bayan, pinagkatiwala ng konstitusyon. Ang pagpapasya ay nakabatay sana sa probable cause, sa form at substance, at hindi nakabatay sa pagdideklara ng pangalawang Pangulo na siyang pagtatakbo bilang Pangulo sa susunod na eleksyon. Dagdag pa ni Father Sabanya na sana ay magtuloy-tuloy na ito sa Senado upang mailahad na mga ebidensya at makadalo ang pangalawang Pangulo para sagutin ang mga reklamo laban sa kanya. Samantala, Tony at Lee. Hindi naman question mga tol kung ito'y hindi tutuloy sa Senado. Ako'y malakas ang paniniwala na kapag ka dumating po yan sa plenaryo, makakakuha po yan ng botong at least 105 or 106. Dito pa nga lang sa Committee on Justice, 53 na kagad. Walang tumutol. Yung mga kakampi ni Sara Duterte, di naman nagpakita diyan sa pagdinig para po malaman at na-determine nga ang probable cause. Pero pagdating sa Senado, ito na ngayon yung magiging matinding pagsubok para sa ating mga nagsusulong o naghahanap ng pananagutan. Kasi I believe ito pong naging desisyon ng Korte Suprema, pabor na naman po ito para po kay Sara Duterte. Nakakalabas lamang na desisyon ng Supreme Court en banc, nililaw na ang salitang forthwith sa Article 11 Section 3 ng Saligang Batas ay nangangahulugan na sa loob ng makatwirang panahon na maaaring maikli o mahaba, depende sa mga pangyayari ng bawat kaso. Diba? Depende sa mga pangyayari ng bawat kaso. Ang ibig sabihin niyan mga tol, sa madaling paliwanag, Senado ang magdidesisyon kung kailan nila sisimulan ang impeachment trial. No? Pero bago ako magpaliwanag pa patuloy dyan, basahin natin yung particular decision ng Korte Suprema na inilabas po nila sa kanilang Facebook page kahapon. Ito po ang nakasaad. Sa sesyon nito ngayong araw, ika-29 ng Abril 2026 o kahapon, isinantabi ng Korte Suprema ang petisyon por mandamus na inihain ni Catalino Aldea Generillo. Nilalayo ng petisyon na pilitin ang Senado na agarang magpulong
bilang isang impeachment court para litisin ang mga sakdal laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Sa desisyong 14-0 against 1, merong isang nag-abstain, sino kaya iyon, na isinulat ni Associate Justice Rodil B. Salameda, sinabi ng Korte Suprema na hindi tamang remedyo ang mandamus na naglalayong magpatupad ng isang malinaw na legal na tungkulin. Nagpasya ang Korte na hindi maaaring baguhin o kontrolin ng hudikatura sa pamamagitan ng mandamus ang mga aksyon ng Senado sa loob ng sarili nitong saklaw. Bilang isang kapantay na konstitusyonal body, labas sa kapangyarihan ng pagsusuri ng Korte Suprema ang pagganap ng Senado sa mga tungkulin nito maliban na lamang kung mayroong grave abuse of discretion. Gayunpaman, partikular para sa kasong ito at alang-alang sa interest of equity, itinuring ng Korte Suprema ang petisyon bilang isang petisyon for certiorari at sinuri kung kumikilos ba ang Senado ng labag sa batas o labis sa diskresyon nito nang hindi ito agad nagpulong bilang isang impeachment court habang nasa session break. Salungat sa posisyon ng petitioner, napatunayan ng Korte Suprema na umaksyon ng Senado sa reklamo ng impeachment sa tamang panahon. Bagamat itinatakda ng konstitusyon na dapat kumilos sa loob ng tiyak na bilang ng mga araw ng sesyon, ukol sa reklamo ng impeachment ang House of Representatives o mababang kapulungan, walang tinutukoy na takdang panahon para sa Senado para simulan ang paglilitis. Isinasaad lamang nito na dapat ito ay shall proceed forthwith or shall forthwith proceed o agad na ituloy ang paglilitis na nag-iiwan sa Senado ng diskresyon pagdating sa tiyempo nito. Nilinaw ng Korte Suprema na ang salitang forthwith sa Article 11, Section 3, Sub 4 ng Konstitusyon ay nangangahulugang sa loob ng makatwirang panahon na maaaring mas mahaba o mas maikli depende sa mga pangyayari ng bawat kaso. Nagbibigay ito ng pagkakataon sa Senado na gawin ang mga kinakailangang paghahanda bago magpulong bilang isang impeachment court. Vindicated si former Senate President Chis Escudero. Ganito yung mga litanya ni Chis Escudero nung hindi niya sinunod yung forthwith na nakasulat sa ating saligang batas. Ibig sabihin, simplehan natin, parang kinampihan ng Korte Suprema ang naging posisyon ng Senado noong 19th Congress sa pamumuno ni Chis Escudero. Ituloy ko po ang binabasa natin dito. Bagamat hindi nagtatakda ang konstitusyon ng eksaktong petsa para sa paglilitis, dapat iwasan ng Senado ang hindi nararapat na pagkaantala para panindigan ang prinsipyo na dapat na may pananagutan sa mamamayan sa lahat ng oras ang mga opisyal ng bayan. May konting pampalubag loob naman pala na inilagay dito ang Korte Suprema. Itinuring ng Korte Suprema na moot na ang petisyon dahil nagsimula na ang Senado sa mga paghahanda para sa impeachment at ang articles of impeachment laban kay Vice Presidente Duterte napawalang bisa na ng Korte Suprema sa kanilang desisyon noong Hulyo 25, 2025 at resolusyon noong Enero 28, 2026 sa kasong Duterte versus House of Representatives. Itinuturing na moot ang isang kaso kapag nais na sa anumang issue ang mga sumunod na pangyayari kaya hindi na kinakailangan ng pasya ng hukuman. Ulitin ko po yung binasa ko. Itinuturing na moot ang isang kaso kapag naalis na sa anumang issue ang mga sumunod na pangyayari kaya hindi na kinakailangan ng pasya ng hukuman. Dahil wala nang natitirang articles of impeachment, wala nang dahilan ang Korte Suprema para utusan ng Senado na magpulong bilang isang impeachment court. Nakiayon lamang si Senior Associate Justice Marvic M. Leonen sa naging resulta na moot na ang petisyon. Gayunpaman, nanindigan siya na dapat agad binuo ang impeachment court
at dapat ang buong Senado at hindi lang ang Senate President ang nanguna sa pag-oorganisa nito. O, yan po Ang hindi lumahok sa sesyon ay si Associate Justice Alfredo Benjamin S. Caguiwa. Nako, reasonable time ang sinasaad po dito ngayon, mga tol. Paano kung sabihin ng majority ng mga senador, reasonableng panahon, magsimula tayo next year. Patay tayo dyan. Nawala na yung essence ng forthwith, no, sa konstitusyon. Kasi parang binabago ngayon ng Korte Suprema. Hindi naman ako abogado kaya okay lang 'tong sabihin ko. walang kaparusahan na nag-aantay sa akin, and I believe that is part of free speech. Free speech itong ginagawa ko. Parang sinasabi ngayon ng Korte Suprema na palitan na ang definisyon sa diksyonaryo ng forthwith. Wag nang immediately, kundi reasonable time. Anak ng teteng naman talaga na yan. Ang sinasabi nga ng mga observer dito, ng mga legal expert, ang framer mismo ng Constitution, inilagay ang trial shall forthwith proceed para po ipakita na talagang immediately, once the articles of impeachment ay matransmit from House of Representatives to the Senate of the Philippines, ay magkukonvene na ng impeachment court para malitis na ang isang impeach public official. But in this case, mukhang nabago na. Ang ibig sabihin po noon, alam nyo naman mga tol, ang majority number game. No? Kaya ako sinasabi na kapag nakuha ni Sara Duterte ang majority ng mga senador diyan po sa Senate of the Philippines, malabo nang magtuloy pa itong impeachment trial. Yan ang nakikita ko diyan. Kasi ididribble lang din yan. Malamang sa malamang ididribble lang din yan. Pero ako, tiwala ako so far, under the leadership of Senate President Tito Soto, talagang trial shall forthwith proceed. Yan po ang gagawin dyan ni Senate President Soto. Kasi makailang beses niya nang sinabi po yan Kaya bibilangin natin ngayon yung mga posibilidad na trial shall forthwith proceed po posisyon. At yung mga senador na malamang sa malamang po posisyon sa tinatawag na reasonable time. Si Tito Soto, umalis si Top 5 kaya nag-iiyakan at umaalulong yung mga aso, maya-maya wala na, sana hindi maingay sa ating mga manonood. Si Senator Tito Soto or Senate President Tito Soto, una, pabor yan para sa impeachment trial, mabilisan. No? Once na matransmit ang articles of impeachment, sinabi niya, aaktuhan kagad nila ito forthwith. Si Senator Ping Lacson, Senate President pro tempore, naniniwala ako na ganun din ang gagawin. Dalawa na. Ito si Juan Miguel Zubiri, hindi ako naniniwalang 100% trial shall proceed forthwith dito. Maninimbang ito, 50-50 ito. Kaya wag natin ilagay yan sa bilang. No? 201. Bilangin natin 24 lang ito. 201. Yung pinakadulo, yun yung mga naninimbang. Si Alan Peter Cayetano, alam naman natin na ang bias nito pabor para kay Sara Duterte, kaya 211. Si Senator Bam Aquino, alam naman natin na magpo-proceed po ito forthwith kasi pumuposisyon po ito syempre sa mga kahanay niya diyan po sa oposisyon lehitimo sa Senado. Kaya 311. Pagdating kay Pia S. Cayetano, bagamat nasa majority ito, duda ko rito, baka kumampi po ito kay Sara Duterte. Kaya ilagay natin ito sa naninimbang. Okay? 312. 312 na. Si Senator De La Rosa, I do not know kung papasok pa ito. Pero kung pumasok po ito, malalagay yan, syempre, pabor para kay Sara Duterte. Kaya 322. Senator Jinggoy Estrada, pabor para kay Sara Duterte. 332. Former Senate President Chis Escudero, pabor para kay Sara Duterte, natatalo na tayo. 342. Senator Win Gatchalian, naninimbang ito. Kaya lalagay natin ito doon sa pangatlo. 343.
Senator Risa Ontiveros, pabor to para sa impeachment kaya 4-4-3. Senator Lito Lapid, tingin ko kakampi ito sa majority kaya 5-4-3. Senator Bongo, kampi kay Sara Duterte, 5-5-3. Senator Loren Legarda, dahil umami na yung kanyang anak na DDS, malamang maninimbang po ito. Kaya ilagay natin ito sa panghuli, 5-5-4. Senator Rodante Marcoleta, panghuli. Hindi, panggitna, no? Pabor kay Sara Duterte ito. Talo na tayo. 5-6-4. Senator Amy Marcos, talo na tayo. Sara Duterte ito. 5-7-4. Tama ba yung bilang ko? Senator Robin Padilla, 5-8-4. Senator Kiko Pangilinan, 6-8-4. Senator Rapi Tulfo, 7-8-4. Senator Erwin Tulfo, 8-8-4. Senator JB Ejercito, naninimbang ito kahit nakakausap ko ito from time to time. Hindi ako naniniwalang immediately kakampi ito for impeachment. Ayaw niya nga ng impeachment eh. Kaya lagay natin siya doon sa gitna. 8-8-6. Senator Joel Villanueva, pabor kay Sara Duterte, 8-9-6. Senator Camille Villar, maninimbang ito, sigurado tayo dyan, 8-9-7. And Senator Mark Villar, 8-9-8. Ngayon mga tol, tingnan niyo yung naging bilang natin. Baka nagkamali ako sa pagbilang, pero maliwanag na sa pag-aanalisa, kung ako po ang tatanungin ninyo, mukhang hindi po makukuha ng majority ng mga senador ang fourth with. Instead, baka makuha reasonable time. Ang tanong, hanggang kailan yung reasonable time? Pero sana, under the leadership of Senate President Tito Soto, magamit niya yung kanyang pagiging leader diyan sa Senado. Kung nagawa ni Senate President Chis Escudero before na nagamit niya yung pagiging Senate President niya para impluwensyahan ang desisyon ng mga kasamahan niyang sa senador sa 19 Congress, sana magawa din po iyon nito pong si Senate President Tito Soto na makakuha at least 13 votes para ang trial kay Sara Duterte once the articles of impeachment ay matransmit to Senado ay magsimula sila sa tinatawag na trial shall forthwith proceed. Ngayon, babalikan natin ano ba ang nangyari kahapon sa Committee on Justice. Ito na ang summary, no, ng mga naging kaganapan sa Committee on Justice April 29 kung saan kinakitaan ng probable cause ang impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nakitaan ng House Justice Committee ng probable cause para litisin ang dalawang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Unanimous o walang tumutol sa mosyon ng pagbotohan ng mga miyembro ng komite. Pinag-isa na rin ng komite ang dalawang impeachment complaint at ipinag-utos ng committee chairman ang paghahanda ng committee report. At nakatutok live si Rafi Tima. Rafi. Mel, Vicky, Emil, walang tumutol sa mahigit 50 miyembro ng House Justice Committee ng pagbotohan na kung may sapat bang ebidensya para sa isang full-blown na impeachment hearing ang reklamo laban kay Vice President Sara Duterte. 9/2026. Matapos ang 2 buwang pagdinig at Nakalimutan ko magtanong mga tol. Base po doon sa mga napag-usapan natin. Yun naman ay opinion ko lamang. Pero malakas ang pakiramdam ko na gano'n ang mangyayari. Naniniwala ba kayo na dadaanin na naman sa number games ng Senado ito pong impeachment trial kay Sara Duterte? Ako naniniwala talaga ako, kaya ang iniisip ko dyan, pag hindi nakuha ng majority yung pabor para magkaroon ng paglilitis kay Sara Duterte, yung reasonable time, aabutin na naman po yan ng ilang buwan. Comment po ninyo sana kung ano yung inyong mga saloobin. At sana mag-ingay po kayo, no, sa pamamagitan ng pagkukomento, hindi lamang dito sa live stream po natin, kung hindi sa inyong mga sariling social media accounts. Mag-ingay po tayo na dapat
trial shall forthwith proceed. Wag sanang gawin ng Senado once the articles of impeachment have been transmitted sa kanila na yung reasonable time ay yung forthwith ay gawin nilang reasonable time at abutin po ng ilang buwan. Tuloy po tayo at balik po tayo dito sa balita. 3 clarificatory hearings. Pinagbotohan na kanina kung may probable cause sa 2 impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte na tinatalakay ng House Justice Committee. Ang sabi ng 2 endorser ng Zavalya at Cabrera impeachment complaints, higit pa sa probable cause o sapat na batayan para ituloy sa paglilitis ang mga reklamo laban sa vice. From the misuse and abuse of confidential funds, bribery of DepEd officials, to the alarming pattern of amassing unexplained wealth, to the gravity of threats and seditious incitement that strike at the very heart of our constitutional order, ito po ay klaro. There exists probable cause to impeach the Vice President. Pero alam niyo mga tol, sa usaping ill-gotten wealth, merong tawag dito, pasabog si dating Senador Antonio Trillanes laban po dito sa mga Duterte. No? Maisingit ko lamang po ito bagamat ito'y walang kaugnayan sa impeachment laban kay Sara Duterte, pero isa ito sa mga nakakapagtaka nga naman. Ano ang tinutukoy ko? Gusto niyo hulaan niyo muna? Hindi, sabihin ko na mga tol. Mag-comment lamang kayo dyan kung kayo'y okay pa. At muli, maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta dito sa ating programa. Huwag niyo sanang kalilimutang mag-like at kung pwede, i-share niyo na rin po itong ating live streaming at kung kayo bago pa lamang dito sa ating programa, mag-subscribe at mag-follow po kayo mga tol. Ang tinutukoy ko po, yung pahayag ni dating Senador Antonio Trillanes na di umano ang mga aircraft na inaakalang pag-aari daw po ni Apollo Kibuloy ay tunay na pag-aari daw po ng mga Duterte. Naniniwala ba kayo doon po sa pasabog na yan ng panibago ni dating Senador Trillanes? Ako, naniniwala na ako dyan kasi ang dami niya ng mga pasabog na totoo talaga eh. Dati nga, pinagdududahan siya ng tao kaugnay ng mga bank accounts ng mga Duterte pero vindicated na siya ngayon after 10 years. Ngayon, pasabog na naman. Aircraft, yung helicopter, private jet, hindi daw po yun talaga kay Apollo Kibuloy kung hindi sa mga Duterte. No? Kindly comment kung naniniwala kayo kay dating Senador Trillanes dyan. Yes or no mga tol. Kasi, totoo naman, kung titingnan po natin ang bilang po ng mga naniniwala sa relihiyon ni Apollo Kibuloy, hindi naman sila ganun karami. Ipagpalagay natin na meron silang ikapu. No? Pero kung ang bilang po nila ay hindi po ganun karami, hindi naman siguro makakalikom ng ganun kalaking halaga para makabili ng mga aircraft na yan na mamahalin. O, kaya sa pakiwari ni dating Senador Trillanes at sa kanyang impormasyon na nakakalap, yan ay dami lamang si Apollo Kibuloy. At ang tunay na nagmamay-ari daw, di umano, ayon kay Trillanes, ay si dating Pangulong Rodrigo Duterte o pamilya nito. Walang duda, higit pa sa probable cause ang ating nakita. Madam Chair, may sapat na usok na tayo para patunayang may sunog, may malakas na probable cause. Diyan, bahagi lamang yan ng mga salita sa summation ni Congressman Bienvenido Abante Jr. Talagang binanatan niya itong si Sara Duterte. Mamaya pakikinggan natin ng buo yung pagbanat niya sa summation ng articles of impeachment or rather ng impeachment complaint na kanyang inendorso kasama si Congressman Henry Ortega. Upang i-impeach si Paulo Ortega. Sara Duterte. Hindi ito fishing expedition. Pero bago yan mapagbotohan ng komite, nagtanong muna si Congressman Lordan Suwan. Hindi po ba medyo mabilis ang pagboto natin para sa probable cause? I ask this not to delay the work of this committee, but because I believe that the gravity of what we are about to do demands that we ask it. I think it would be prudent for us, in the interest of fairness, and to afford the Vice President every avenue for due process, to extend by 1
additional hearing date. Ang suwestyon na extension is one, sinusugan ni Congressman Roch Gutierrez. I am more of the opinion that out of abundant caution, as we keep saying, that we should afford the Vice President more chances. Pero pinalagan ito ng ilang miyembro ng komite. Ito na ho ang pang-anim na pagdinig. Tagal-tagal na eh. Nung Tama naipasa naman. po sa committee ito, ang panukalang impeach ang ating pangalawang Pangulo. Naniniwala ho ang kinatawang ito, Madam Chair, na dapat na ho nating desisyonan niyo yung hapon. We have given so many chances for Vice President Duterte to explain and present her side regarding the impeachment complaints filed against her. Pero wali, consistently absent siya talaga. Ginugos niya tayo paulit-ulit. Nabigyan na rin natin ng sapat na pagkakataon si Vice President Sara Duterte na humarap at ibigay yung kanyang panig. Despite the repeated notices, despite the repeated opportunities for the Vice President to participate in these proceedings, ay dinedma po niya ang Committee on Justice. Sa huli, umatras sina Suat Tama ba yun kasi na sa kabila ng pandededma, makailang beses nang nagsagawa ng pagdinig itong Committee on Justice, patuloy mo pa rin iaantala, bibigyan ng pagkakataon si Sara Duterte. Sobra-sobra na ang due process. Nag-a-agree ba kayo mga tol na sobra-sobra na ang due process? Kindly comment yes kung kayo'y naniniwala na sobra-sobra na ang due process na ibinigkaloob dito kay Sara Duterte. Rodriguez sa kanilang suwestyon na magbigay pa ng palugit sa Vice Presidente. Madam Chair, we submit to the wisdom and consensus of the committee. At nang tumuloy na Buti naman, ano? At hindi na tumutol yung dalawang nagsasabi na bigyan pa ng pagkakataon o panahon si Sara Duterte. Sabi ng isang manonood natin, Tapuan, paano kaya kung biglang magdesisyon si Trillanes na tumakbo sa pagka-presidente? Ano bang sa inyo? Karapatan niya naman yun. Pero sabi nga ni dating Senador Antonio Trillanes, hindi siya kakandidato na sa 2028 at naniniwala ako sa kanya. botohan, Please raise your right hand. unanimous o walang tumutol sa motion para deklarang may probable cause o sapat na batayan para ituloy sa paglilitis ang dalawang impeachment complaint. Oh, di ba? Meron talagang probable cause ang dalawang impeachment complaint. O naniniwala kayo, sapat na ang ibinigay na due process para kay Sara Duterte. Salamat sa pagtugon sa ating pagtatanong. Napakahalaga kasing malaman natin ang saloobin ng mga manonood natin dito. Bagamat hindi ko kayo mababasa lahat, pero at least na ipapahayag ninyo ang inyong pagsang-ayon na sapat na ang due process na ibinahagi ng Committee on Justice ipinagkaloob dito kay Sara Duterte. At kung bibigyan pa ng panibagong araw ng pagdinig, pag-aantala na po yan. Ang pananagutan, nakakapag-antay naman pero wag naman sanang i-delay ng i-delay. Kaya nagpapasalamat tayo sa Committee on Justice at lahat naman sila, including si Congressman Roch Gutierrez at saka yung isang kongresista, Suwan ba yun, ay bumoto pabor para sabihin merong probable cause ang impeachment complaints laban kay Sara Duterte. 53 sila lahat, mga tol. 53 sa mga miyembro ng House Committee on Justice ang bumoto pabor dyan. That concludes our voting. And the chair pronounces that the existence of probable cause has been declared with respect to both the Saballa complaint and the Cabrera complaint. Culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, bribery. Biruin ninyo, si Sara Duterte, inuuna pa yung ribbon cutting kaysa doon sa paghahanap ng pananagutan laban sa kanya. Kung sinasabi niyang wala siyang kasalanan, di ba dapat humarap? Yun ang pinaka-basic . Humarap ka, hindi yung i-dismiss mo lamang na hindi naman sinusunod ng Committee on Justice ang constitutional process. Technicalidad yun . Pero kung talagang wala kang kasalanan, kahit ganun ang ginagawa ng Committee on Justice, haharap ka doon at sabi ko nga sa inyo, kung ako sinasabihan ng merong bilyones na halaga ng pera sa bangko at hindi naman totoo, ilalabas ko yung bank accounts ko at figuratively speaking, isasampal ko sa pagmumuka ng nag-aakusa sa akin yung katotohanan. Ito, wala akong bilyones sa loob
o sa mga bank accounts ko. Pero bakit hindi magawa yun ni Sara Duterte? No, bakit ang instead na ginagawa nila ay maghain ng napakaraming petisyon sa Korte Suprema at the worst ay yung paghahain ng criminal complaints laban po sa mga ahensya ng ating gobyerno katulad po ng BSP, yung gobernador po nito, yung executive director po ng AMLC at ilang miyembro po ng Committee on Justice sa pangunguna nito pong si Congressman Jerby Luistro. Banggitin ko na lahat. Ang mga isinama sa complaint, criminal complaint na ipinal ng asawa ni Sara Duterte na si Mans Carpio ay si Congresswoman Jerby Luistro, Congressman Percy Sendanya, Congressman Chel Jokno at Congresswoman Leila de Lima. Ang punto pa nga doon, selective eh. No? Kasi ang nagpasabpina naman sa mga ahensya na yan ay hindi naman yung apat, kung hindi Committee on Justice, collegial body. Kaya dapat lahat ng kongresista, kung gusto nilang sampahan ng criminal complaint, ay kasama doon lahat ng miyembro ng Committee on Justice. Pero sinasabi nga po dyan, one of the defense nitong si Congressman Joel Chua ay sila po ay merong tinatawag na parliamentary immunity. Pero dapat maging technical tayo doon. Kasi pag sinabing parliamentary immunity, hindi ibig sabihin absolute. Tandaan natin, kapag ka ang kaparusahan ay lagpas ng 6 na taon, hindi na po pwedeng i-invoke pa ng committee yung tinatawag na parliamentary immunity. Kasi yan po ang pinapaliwanag ng ilang mga abogado, ano? Kasi abogado si Congressman Chua, baka mapagalitan tayo rito. Pero yun lang ang paniniwala ko din, ano? I'm not sure kung ano ang kaparusahan sa paglabag sa Data Privacy Act, sa paglabag sa AMLA, at sa paglabag sa Bank Secrecy Law. Tatlo kasi yung ipinail na criminal complaints nitong si Attorney Mans Carpio laban sa kanila. Anyway, balik po tayo dito po sa balita. Graft and corruption and other high crimes sa mga grounds for impeachment na nakalatag sa Cabrera at sa Balya impeachment complaints. Kaugnay ito na hindi umano may paliwanag. O may nagtatanong, Top 1, paano po kung hindi siya ma-impeach sa Senado, nagbotohan at natalo ang majority? Ang sistema kasi, tol, kung ang tinatanong mo kung siya ba ay guilty or hindi guilty, ang sagot diyan, walang magagawa kasi once the impeachment court ay mag-decide either guilty or not guilty, si Sara Duterte, hindi na po yan pwedeng i-apela pa. Final and executory po yun. Ano? Ibig sabihin, hindi po majority ang tinitingnan. Kung hindi yung required votes, at least 2/3. Kinakailangan 2/3 ng mga senador ang buboto para makonvict si Sara Duterte. Otherwise, acquittal lang mangyayari. Kung ang tinatanong mo naman siguro, kung magpo-proceed sa trial, yun, diniscuss na natin kanina. Sana, medyo napaaga ka para nabanggit na kasi natin yan kanina at hindi ko na uulitin pa. I-replay na lamang natin ang video kung sakasakali, pero maraming salamat sa katanungan. Yaman ng Vice Presidente ang di umano tamang deklarasyon sa kanyang SALN, ang maanuman niya umanong paggamit ng confidential funds, pati na ang mga pagbabanta umano niya sa buhay ni Pangulong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos, at dating House Speaker Martin Romualdez. Yeah, maraming mga impormasyon dyan na nireact ang iba't ibang mga social media personalities. Sina Attorney Carlo Ibanez, meron ako nakitang isang post sa isang grupo na isi-share ko din sa inyo mamaya, and others, no? Pero tapusin muna natin, pakinggan natin tong balita. Kasunod na inaprobahang motion ni Representative Leila de Lima na i-consolidate o pag-isahin ang dalawang impeachment complaint. Ipinag-utos na ni House Justice Committee Chairperson Jerby Luistro ang paghahanda ng committee report. We direct the committee to prepare the committee report along with the resolution and the articles of impeachment. We further direct the committee to transmit the same to the complainant, the respondent vice president, and the justice members. Ang committee report na ito, aprobahan pa ng komite sa kanilang susunod na pagdinig sa May 4. Ayan, bago natin ituloy ang balita na yan, ito yung mga
nagbabangga ang argumento ng mga legal minds. Ano? Kasi sa isang punto, sinasabi ng NBI na merong probable cause with certainty of conviction ang naging pahayag nitong si Sara Duterte last November 23, 2024. While Fiscal EJ, which is lagi natin ginagamit yung kanyang mga vlogs, naniniwala siya na merong kakulangan para masabi na may pananagutan for grave threat itong si Sara Duterte. Pero bago ko basahin yung kay Fiscal EJ, unahin muna natin itong mga panulat ni Atty. Carlo Ibanez. Sabi po dito, BP Sara, pwedeng makasuhan ng grave threats at inciting to sedition. Sabi ng NBI, may reasonable certainty of conviction laban kay BP Sara sa kanyang public statements tungkol sa pagpapapatay kay President Marcos, First Lady Araneta Marcos at Martin Romualdez. Sinabi rin ng NBI sa House Justice Committee na authenticated, preserved by Meta at hindi edited ang viral livestream video. Ibig sabihin, walang doubt na sinabi talaga niya yung mga bagay na yun. So, ang tanong ngayon, ano ba ang pwedeng ikaso sa kanya dahil sa mga sinabi niya? Unang-una, grave threats under the revised penal code. Kapag may taong nagbanta sa nagagawa ng masama laban sa buhay ng iba, grave threats yan. Kaya yung statements ni BP Sara, obviously, grave threats yan. Yung sabihin na nag-hire na siya ng pagpatay kay BBM, First Lady at former Speaker of the House, pagbabanta sa buhay yan. Pwede ding makasuhan ng inciting to sedition si Inday under Article 142 of the Revised Penal Code. Inciting to sedition is committed when a person through speeches or public statements incites others to commit acts of sedition or utters words that tend to disturb peace or public peace, stir up people against lawful authorities, or affect the safety and order of government. Hindi kailangan na may actual riot na. In other words, ang pinaparusahan dito ay ang public speech na may tendency mag-udyok ng karahasan, kaguluhan, or pag-atake sa lawful authorities. Now, ang pinag-uusapan dito ay ang pagpapapatay sa sitting president, the First Lady, and the Speaker of the House. They are lawful authorities of the country. So pag ang vice-presidente ang nagsabing pinapapatay niya ang mga opisyal na ito, itong mga statements na ito will definitely disturb public order at mauudyok din ang mga tao na umalsa laban sa gobyerno. Kung ang vice-presidente pwede palang ipapatay ang presidente ng ganon na lang, siguradong gulo na yan. Lalo pat sinabi niya na no joke. Kaya hindi biro ang mga statements niya na yan. Dapat managot siya sa mga sinabi niya. But on the other hand, mga tol, ito yung counter arguments dyan. Nasa sa inyo kung kanino kayo maniniwala. And i-comment nyo na lamang kung kayo'y naniniwala kay Atty. Carlo Ibanez na isang batikang litigant lawyer o kay Fiscal EJ na isang batikang piskal or prosecutor. Meron po kasing paliwanag dito si Fiscal EJ about grave threat. Nasa na yon? Hanapin ko lamang. Ay, dinilit ni Fiscal EJ? Kasi ako, I beg to disagree with that notion, legal opinion ni Fiscal EJ. Sa totoo lang, mas panig ako sa paliwanag ni Attorney Carlo Ibanez. But tingin ko, dinilit ni Fiscal EJ yung kanyang post about that. Kaya with due respect na rin sa kanya, hindi ko na rin ikukwento kung ano yung nabasa ko kagabi. Ano? Baka nakapag-isip-isip si Fiscal, baka inatake siya. Pero sana hindi niya dinilit, ano? Kasi doon po sa blog, hindi, ikwento ko na. I will recall kung ano yung I will share kung ano yung nabasa ko. Pero sa simplified approach na lang. Sa pagpapaliwanag
ni Fiscal EJ, merong dapat ma-establish na elemento na hindi po nakikita doon po sa sitwasyon para maging grave threat po ito. Kasi ang una niyang ginamit, the title, the felony is categorized under crimes against security, no? At meron siyang tinawag na Latin word na animus, nakalimutan ko talaga yung salita pero Latin word yon na ang ibig sabihin dapat ma-establish talaga na hindi conditional yung threat, no? Parang ganon. Parang yung pagpapaliwanag ng mga DDS sa kanilang pagtatanggol kay Sara Duterte. Pero again, yun ang interpretation ni Fiscal EJ. Ang maganda lang naman doon sa huli, sana hindi dinilit ni Fiscal EJ, in-upload niya na Pero ang maganda doon, sa huli, sinabi niya na yun pa rin ay paniniwala niyang paglabag sa o magiging basihan para po ma-impeach itong si Sara Duterte. Dahil hindi kinakailangan ng conviction sa paniniwala niya sa isang criminal offense para sabihin na impeachable offense ang nagawa ng isang public official na impeachable, no? In short, kung doon sa mga sinabi niya o ginawa niya ay nawawala na, yun yung pinakapunto niya doon, public office ay public trust. Kapag ka nawawala na yon, ay maaari nang pumasok yung tinatawag na betrayal of public trust. Kaya para kay Fiscal EJ, bagamat hindi papasok di umano for grave threat, pasok pa rin daw po ito as an impeachable offense. Sayang, dinilit ni Fiscal EJ. Anyway, balik pa tayo dito sa ilang mga post nitong si Attorney Carlo Ibanez. Pero ako, inuulit ko, naniniwala ako, katulad po ng NBI, katulad po nitong si Attorney Ibanez, na meron pong pananagutang kriminal for grave threats itong si Sara Duterte. Sabi pa po dito, sabi ng NBI, may reasonable certainty of conviction laban kay BP Sara. Ayon sa NBI, may reasonable certainty of conviction for inciting to sedition and grave threats ang statements ni Inday na ipapatay nila si BBM, Lisa Marcos at Martin Romualdez. Ano ba ang ibig sabihin ng reasonable certainty of conviction? Ibig sabihin, mabigat ang ebidensya laban kay Inday. Traditionally, sa preliminary investigation, ang issue probable cause lang, meaning based on the evidence, may reasonable ground to believe na may krimen na nangyari at maaaring ang respondent ang gumawa nito. Pero, under the DOJ policy introduced during the time of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, tinaasan ng DOJ ang prosecutorial standard. Hindi na dapat basta probable cause lang. The standard became prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. Ibig sabihin, ang ebidensya ay hindi lang sapat para magsabing posibleng may kaso. Dapat ang ebidensya mabigat na at pwede nang makonvict ang respondent dahil sa evidence na ito. Kaya malaking bagay kapag sinabi ng NBI na may reasonable certainty of conviction laban kay BP Sara for inciting to sedition and grave threats. Ang ibig sabihin niyan, sa tingin ng NBI, based on the evidence gathered, hindi lang may probable cause, sobrang tibay ng ebidensya na pwede nang makulong si Inday for grave threats and inciting to sedition. Ganon kabigat yun. Pero baka nagkamali lamang ako, balikan natin ang page ni Fiscal EJ. Kasi alam ko, hindi magdidelete si Fiscal EJ ng kanyang post No? I-confirm lang natin mga tol. 9 hours ago, Portweed. 15 hours ago, Double Jeopardy. And April 28 na wala. Talagang dinilit ni Fiscal EJ yata No? Sana nanonood sa atin si Fiscal EJ anong nangyari. Anyway, balik tayo ulit kay Attorney Carlo Ibanez. Ito na, yung last post niya. Sabi dito, ayon sa NBI, bumuo na sila ng special task force para bantayan at imbestigahan ang sunod-sunod na threats laban kay President Marcos at iba pang mataas na opisyal ng gobyerno. Nakakabahala kasi mga tol, ang mga alegasyon, miyembro pa raw po ng Armed Forces of the Philippines ang kinausap nitong si Sara Duterte na mag-assassinate kay PBBM. No? At mukhang yon nakalagay sa post ni Pebbles Talaquera nung nakaraan.
Meron siyang, walang binanggit kasi ang NBI kung sino pero meron pong pinost si Pebbles Talakera sa kanyang Facebook page. At ito, sabi niya dito, isa dyan sa list ng PSG Security ang kausap ni Sara na susumba kay PBBM. Di ba naglabas ng statement si John Vic na nagbigay ng pangalan, sino? Wala kasi sa salaysay ni Caramil. Pinangalanan niya ang sniper. Sino kaya dyan? Ang dami, ang hirap hulaan. No joke, nandyan sa list. Ang dami nito. Sino kaya rito? No? Kaya seryoso po talaga yung banta sa buhay ng ating Pangulo. Tuloy ko po, sabi dito, sabi ni NBI Director Melvin Matibag, very alarming na raw ang pattern ng threats online. Kaya kapag paulit-ulit na ang violent rhetoric laban sa Pangulo at public officials, hindi na yan simpleng joke or political noise. Threat to national security na yan. Hindi bawal pumuna, hindi bawal magalit, pero ibang usapan na kapag pagpatay na ang narrative. Kaya dapat seryosohin ito. Dahil ang demokrasya may room for criticism pero wala dapat room for threats of violence. Mga Duterte supporter, sana nakikinig kayo, no? Wala namang problema sa didiskurso, no? Kung ayaw ninyo sa paniniwala namin at ayaw din namin sa paniniwala ninyo, dapat sa makataong kaparaanan tayo nagtatalo, hindi sa asal pagiging hayop, no? At siyempre, ito pa ang isa sa mga nabasa kong o nakita kong post na hindi ko pa naman nabasa at sabay-sabay na lamang po natin basahin. Parang summary lamang po ito ng nangyari kahapon. Ang pagdinig sa Berdeng Bulwagan. April 29, 2026. I do not know kung sino po ang sumulat nito. Pero photo by 31 Million Movement and ito ay pinost ni Rodney Philip Alhas Obsiman. Mabigat ang hangin sa loob ng bulwagan. Sa harap ng mga mambabatas, tumayo si Senior NBI Agent Jeremy Lotok. Katabi niya ang 3 pang kasama mula sa National Bureau of Investigation. Sa mesa, may laptop. Sa screen, naka-ready ang video. Tinanong siya ni Akbayan Representative Chel Jokno, Agent Lotok, totoo bang sinabi ni VP Sara Duterte na may kinausap siyang tao para patayin si Pangulong Marcos sakaling may mangyari sa kanya? Tumigil ang lahat, pati ang pag-click ng mga kamera huminto. Daming mga cinematic ng panulat na ito. Sumagot si Lotok, ongoing pa po ang aming investigasyon. Pero may nakausap, may assassin po. Nagbulungan ang mga tao sa gallery, ang iba napasinghap, ang iba napailing. Malinaw ang sinabi ng NBI, hindi lang salita ang binitawan noong November 2024. May taong nilapitan, may planong binuo. Pinatugtog ng komite ang video. Doon kita si BP Sara sa isang online press conference. Malamig ang muka. Diretsyong nagsalita laban kay PBBM, kay First Lady Lisa Araneta Marcos at kay dating Speaker Martin Romualdez. Ayon sa kanya, kapag pinatay ako, maipapatay din sa kanila. Hindi ko magaya Masyado kasi seryoso itong panulat Anya sa video, may kinausap na ako. 6 na mamahayag na dumalo sa press ko na iyon. Pinatawag din ng NBI. Sabi ni Lotok sa komite, they also expressed surprise and shock over what they heard. Nagulat din sila. Hindi nila inakalang manggagaling iyon sa isang vice-presidente. 2 beses pinadala ng sabina si BP Duterte. 2 beses siyang hindi sumipot. Ang dahilan ng kanyang opisina, kailangang asikasuhin ang office matters sa Kamara. Sa halip, sulat lang mula sa mga abogado niyang dumating sa NBI. Formal na itinanggi ang lahat. Dahil sa investigasyon, may bit-bit na ang NBI. Rekomendasyon sa Department of Justice, 1 count ng inciting to sedition at 3 counts ng grave threats laban kay BP Sara na sa DOJ na ang bola. Sila na ang magdedesisyon kung sasampahan ng kaso sa korte. Tumayo si NBI Director Melvin Matibag at hinarap ang komite. Any threat against the President and for that matter against any official, we take it seriously and we investigate. Walang pinipili, walang tinitingnan kung gaano kataas ang posisyon. Sa gilid, nakikinig si mamamayang liberal Representative Leila de Lima, isa sa mga nag-endorso ng impeachment complaint. Pagkatapos ng presentasyon ng NBI,
kinuha niya ang mikropono. This, sabi niya, is one of the most serious, if not the most serious grounds for impeaching her. Tumingin siya sa mga kasama. Ngayon lang sa kasaysayan ng Pilipinas, lantarang nagbanta ang isang vice-presidente sa buhay ng nakaupong presidente. Yes, all grounds are serious, but this one gives us an insight into the character of the vice president. Huminga siya ng malalim bago dinugtungan. The Dutertes have a history of and proclivity for violence. Pag sinabing proclivity, natural tendency ito, mga tol, na gumawa ng hindi maganda usually. No? Never before has a vice president threatened a sitting president. And I believe she is capable of carrying it out. Naalala niya ang 6 na taon niya sa kulungan sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, mga kasong napatunayang walang basihan. Hindi ako psychologist, dagdag ni De Lima, pero malinaw na namanan ng vice-presidente ang bayolenteng pamamaraan ng kanyang ama. She is cut from the same cloth and woven from the same fabric as her father. Pagkatapos ng pagdinig, lumabas ang mga kongresista. Sa labas naghihintay ang media. Sa loob na iwan ang mabigat na sinabi ni Lotok. May nakausap, may assassin. Ongoing pa ang investigasyon ng NBI, pending pa sa DOJ ang rekomendasyon, at sa impeachment, wala pang hatol. Pero sa araw na iyon, April 29 or yesterday, malinaw sa record ng Kongreso, sa unang pagkakataon, kinumpirma ng isang ahensya ng gobyerno na may seryosong banta sa buhay ng presidente at nanggaling mismo ang utos ayon sa NBI sa vice-presidente. Ang tanong lang, ano ang susunod? At kaugnay ng mga pagbabanta na yan, merong isang interview sa isang political analyst at dito sinasabi niya na sign of sick criminal mind, no? Uulitin ko sign of sick criminal mind. Yun po ang kanyang paglalarawan sa mga sinabi nitong si Vice President Sara Duterte. Pero kung may time pa tayo mamaya, papanoorin natin at re-reaksyonan yan, ngunit unahin muna natin ito pong mga pagbanat ni Congressman Benji Abante dito po kay Sara Duterte sa paniniwala niya talagang merong pananagutan si Sara Duterte. Bilang endorser ng ika-4 na impeachment complaint, naniniwala si Congressman Benji Abante na dapat managot na ayon sa kanya sa mga ninakaw na pondo ng bayan si Sara Duterte. Kung kayo'y naniniwala sa mga sinasabi dito nitong si Congressman Benji Abante, paki-like po ninyo itong ating live stream or mag-comment po kayo ng yes diyan po sa ating chat area, mga tol. We recognize the Honorable Benny Abante for his summation in support of the Cabrera impeachment complaint. Salamat po, Madam Chair. Mga kagalang-galang na kasama ko sa Kongreso, higit sa lahat, sa ating mga kababayan na ngayon po ay nagtsatsaga magbantay at manood. Bilang endorser na ika-4 na impeachment complaint, ay gusto ko pong sabihin ang mga bagay na ito. Ako ngayon ay nandirito hindi lamang bilang inyong kinatawan, kundi bilang isang lingkod ng Diyos na naniniwala na ang katotohanan ay hindi kailanman mabibilanggo ng anino ng confidentiality. Ang impeachment na ito ay hindi laban sa politika. Ito ay laban sa pagtataksil sa tiwala ng sambayanan. Naniniwala ba kayo doon, mga tol? Sa sinabi na yan ni Congressman Abante, laban ito sa pagtataksil sa tiwala ng mamamayan. Pinagkatiwalaan ng sambayanang Pilipino si Sara Duterte. 32 million tayo. 32 million tayong nagtiwala sa kanya at sinira niya ang tiwala na yan. Ang Vice Presidente ay hindi nagkasala sa komiting ito. Siya ay nagkasala sa taong bayan. Ang pondo ng gobyerno ay hindi mo pag-aari, Madam Vice President. Ito ay pawis at dugo
ng mga manggagawang Pilipino. Subalit ano ang nakikita natin sa mga ebidensya? Unang-una, ang misteryo ng duffel bags at holiday rush liquidation. Batay po sa sworn testimony ni Ramil Madriaga, nasaksihan natin ang isang tagpong parang pelikula na nanggaling sa Colombia at sa Mexico. Noong December 20, 2022, ang mismong araw na nag-engkas ang OVP ng 125 million na confidential funds. 4 na duffel bags na punong-puno ng cash ang inilipat mula sa DepEd. Ang perang ito ay hindi dumaan sa tamang audit. Sa halip, ito ay dinala sa mga parking lot, iniwan sa mga gulong ng sasakyan, at ipinamahagi sa mga intermediaries. Ituwid lang natin yung sinabi ni Congressman Benny Abante, no? Hindi po iniwan sa mga gulong ng sasakyan. Ano? Ang pagkakatanda natin doon sa affidavit ni Ramil Madriaga ay yung susi iniwan doon po sa harapang kaliwang gulong. Yun, ano? Yung pera nandoon po sa loob ng sasakyan. Anyway, maliit lang naman na pagkakamalian, kaya ituloy po natin. Ang masakit pa rito, ayon kay Madriaga, ang 125 million na ito ay naubos sa loob lamang ng 24 oras at hindi 11 days. Gaya ng naunang naibalita. Pambihirang bilis. Talagang pinastrak, mga kaibigan. Ang sabi ng PSA, ang mga pinagbayaran di umano ng OVP sa mga safe houses ay mga taong non-existent o ghost payees. Yan po ang tinanong ko sa PSA. Grabe. Kung wala kayong record ng mga taong ito, ibig sabihin, hindi ito matatagpuan ng sinuman at ng anuman. Pangalawa, ang POGO at drug connection. Madam Chairman, mga galang-galang kong kasama sa Kongreso, ito po ay inimbisigahan na namin sa Quadcom. Hindi lamang korupsyon ang usapin dito. Sa supplemental affidavit ni Ginoong Madriaga, isiniwalat niya na ang kampanya ni VP Sara ay pinondohan di umano ng mga personalidad na may kaugnayan sa pogo at droga. Hay nako. Kaya dapat malaman natin ang katotohanan dito, mga tol. Biruin nyo, nabudol tayo. Naghalal tayo ng isang vice presidente na ang pangangampanya pala ay pinondohan di umano ng mga pogo operators. Anak ng teteng na yan, ang pinakamasaklap nung maging vice presidente na, sabi ni Ramil Madriaga, yung 125 million pesos na confidential funds ay inubos lamang in less than 24 hours. May mga ulat din ng bank records na nagpapakita ng mahigit 2.4 billion pesos na tumaloy sa kanilang mga accounts. Kung ito ay galing sa marangal na paraan, bakit kailangang magtago sa likod ng bank secrecy? Nakagagulat ang mga testimonya tungkol sa payout mula sa mga personalidad na iniuugnay sa illegal na droga at pogo, gaya ni Sami Uy, Michael Yang at Lin Wei Xiong. Mga buhay na tao ito na pwedeng ipatawag din naman ng Senado. Sinabi nila VP Sara na simple lang ang